Hey mga brods, may balita tayo dito po sa San Miguel Beermen dahil alam din naman natin ang kanilang current import ay ito pong si George King. Pero yun nga mga brods, scientists reports and rumors ay meron nga ito talagang attitude sa training camps pa lang. Pero nyo, training pa lang yan may attitude na. Pero ito nga, ang gusto kasing i-replace ng SMB dito ay ito pong si Raleigh Hollis Jefferson. Yes mga brods, familiar syempre. Ito po kasing si Raleigh ay kuya ni RHJ, yung mighty import ng TNT tropang 5G. Yes mga brods, kuya ito. Mas kuya pero mas magaling nga lang yung mas bata na si RHJ na yon. Pero syempre tanggalan mo lang ng NBA experience ay halos hawig na hawig ang laruan ng isang Raleigh Hollis Jefferson at isang Rondé Hollis Jefferson. Ito naman kasi naglaro ito dati sa Taiwan, sa Taipei Mars, and naglaro na rin sa TNT Tropang Giga noong 2023 and 2024 PBA season nung Governors Cup. Mga kabrods, yung time na na-injured yung kanyang may brother na si RSJ. Pero yun nga, gustong ibalik naman ito ng SMB at dito naman sa kupunan nila maglalaro ito. So ito mga kabrods ay ayon dun kasi sa reports and rumors natin, parang ayaw na talaga ng SMB ito pong si George King. Kaya nga nababalita at reports ngayon, ang pinaka-kontrapelo ng isang RHJ or isang Rondé Hollis Jefferson na isang kuya niya. Yes mga bro, syempre kuya niya yun Alam niya yung weaknesses and strengths ng isang brother niya kung paano talunin. Ito pong si RHJ. Dahil syempre alam din naman natin, ito pong si RHJ nakapagpahinga na yan. Baka ito na yung magiging import ng TNT Tropang Giga ngayong paparating ng Governors Cup 2026. Kaya ito pong SMB, ikokontrahin yan. Yung kuya naman niyang kukunin nila. So magaling naman din ito pong si Raleigh, parang RHJ din talagang hawig na itong laruan nito. Magandang stroke, athletic din talaga mga brods, mabilis. Ito pero mas physical itong kuya niya. Ito pong si Raleigh, mas physical itong mga brods kung maglaro. Talagang kung gustong mananalo ito Ito pong si Raleigh Hollis Jefferson. Wala rin pinipili itong kalaban, talagang pipisikalin ka rin talaga nito. Sa depensa, lalo na sa depensa mga kabrods. Parang nasa blood na rin talaga nila yung magaling dumepensa katulad ni kanyang kapatid na si Rondé mga kabrods. Itong si Raleigh, yung kuya ni Rondé, mga kabrods ito, mas okay na ito yung maging import ngayon ng SMB. Ito wala naman itong attitude hindi kagaya ni George King. Una pa lang nagkaroon na ng attitude, di ba mga brods? Medyo mahirap yan para sa kupunan, di ba? Na in the long run, ngayong Governors Cup 2026, yan pa rin ang magiging import man si George King. Kaya dapat palitan na. Itong si Raleigh ng mas maganda, mas malakas pa mga kabrods. Tapos mas okay pat may kontrapelo na dito sa TNT dahil ang TNT, alam ko baka isa rin ito sa mga magcha-championship ngayon or magkakaroon ng magandang run with Rondé Hollis Jefferson comeback na. Kaya nga mas okay na may kontrapelo dun Tapos si Raleigh Hollis Jefferson pa, malakas na player ito mga bros, di rin basta-basta. Underrated na Hollis Jefferson ito kahit hindi nag-NBA, pero malakas na player ito. Ito pong si Raleigh. May bitaw itong mga kabrods, hindi lang masyadong nakikilala pa. Pero syempre, kay 35 years old na yan mga kabrods, pumapalag pa rin yan sa mga batang imports or mga batang players na nakakalaban nito sa ibang bansa. Kaya nga okay na makuha ito ng SMB. Wala pang attitude dito. Mabait na player, coachable na player, down to earth na player, and magaling na player mga kabrods. Ito pong si Raleigh Hollis Jefferson. Kaya nga okay ako kung ito yung magiging import ng SMB in the long run dahil marami itong papahirapang imports and players or local players natin dito sa PBA Governors Cup 2026. Kaya nga ikaw mga brods, sa tingin nyo ba babagay ba dito sa SMB na makuha nila ang isang Raleigh Hollis Jefferson? Komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Din kasi sa reports and rumors natin gustong kunin ng Hinebra. Ito pong sina Mike Phillips mga kabrods plus Kevin Kiambao. Yes mga brods, ito pong mga Gilas boys ni Coach Tim Cone. Syempre, ikaw ba naman mahawakan mo itong mga players na ito? Talaga mapapamangha ka against New Zealand and Australia. Lalong-lalo na yan si Mike Phillips na grabe ang puso kong maglaro. So, unahin muna natin mga kabrods. Ito pong si Kevin Kiambao. Ito naman kasi, pumalag din ito against Australia. Talaga na pamahanga rin dito si Coach Tim Cone And talagang umiinat din ito sa New Zealand. Ito pong si Kevin Kiambao. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng mga double overtime dyan. Dahil dito kay KQ, mapa-depensa, mapa-opensa, maasahan mo ito pong batang ito.
25 years old lang, 6'5 or 6'6" na power forward ang laruan, pero may outside shooting. Ito pong kanyang bala, mga kabrods. KBL Roy of the Year, and ngayon, as of now, naglalaro ngayon sa Goyang Sonos Sky Gunners. Medyo mahirap nga lang dahil napakalaki ng offer sa kanya dyan ng KBL, pero ang Hinebra, handa rin namang latagan ito ng magandang offer. Para nga, ma-draft nila ito pong si Kevin Kiambao, ngayon paparating na PBA draft 2026 or 2027. Sino ba naman kasing hindi makakagusto sa laruan ni Kevin Kiambao na power forward, mga kabrods, or small forward na may laro sa labas at sa loob. Pero yun yan, maganda pang footwork, maganda pang depensa, maganda pang court vision nito, maganda pang assist, and maganda pa ang mga dimes and laruan at pick up ng laro nito ni Kevin Kiambao. Matalino kasing player ito, mga bros. Di talaga basta-basta ito pong si KQ. Kaya nga gustong-gusto ito ni Coach Tim Cone, lalong-lalo na naramdaman na niya ito pong pinaka-prime pick or years ni Kevin Kiambao kung paano ito nag-improve sa Gilas Pilipinas. Dahil ito, against New Zealand and Australia, dito mas nakitaan ni Coach Tim Cone na parang pwede at gustong-gusto nilang kunin ito ni Boss Al sa Barangay Hinebra, San Miguel. So, okay na okay rin kasi ito pong si KQ. So, ito pa, Mike Phillips. Lalong-lalo na itong si Mike Phillips, mga bro. Sabi nga nila, nung napanood nila si Mike Phillips against New Zealand and Australia, parang nakita nga nila si Pinoy Sakuragi Mark Pingris na may halong Dennis Rodman at Calvin Abueva ang pusuan, mga kabrods. Grabe kasi ang hassle nito sa laro. Maski sa mga tall blocks, maski sa mga Australiano, hirap na hirap din dito kay Mike Phillips. Sobrang hassle nito sa laro. 6'8", na grabe ang hassle sa laro, grabe sa rebounds, grabe sa puntusan din sa ilalim, grabe rin ang footwork sa ilalim, grabe makipag-physikalan sa ilalim. Ito pong si Mike Phillips. Kung ako pagpipiliin, parang mas okay ito, mas effective ito kaysa kay Quentin Meliora Brown, mga kabrods. Ito po kasing si Mike Phillips, grabe kung maglaro, parang may gigil parang may galit ito sa laro, which is yan ang gusto ni Coach Tim Cone, mga kabrods. Kaya nga nung nakita nila ito pong mga dalawang batang ito maglaro, talagang nakitaan nila ng puso ni Boss Al ito pong dalawang players na ito. Lalong-lalo na yan si Mike Phillips, which is yan ang gusto ngayon ng Barangay Hinebra. Ito po kasing si Japet, syempre retired na Gilas Pilipinas player ito, and doon mo palang makikita na yung mga ibang bigs ng Hinebra ngayon ay hindi na rin masyadong bata, mga kabrods. Yung iba may edad na talaga. Kaya ang gustong-gusto ng Hinebra ngayon makuha ito pong si Mike Phillips dahil napakabata pa nito, mga kabrods. Biruin nyo, 24 anyos lang. Tapos yung Kevin Kiambao naman, 25 lang. Grabe no, napakabata pero ang gagaling na si international. Lalong-lalo na yan si Mike Phillips sa ilalim, mga brods, which is yan ang gusto ngayon ng Hinebra. Yung pang-ilalim talagang pinaka-weakness nila ngayon sa paparating na Governors Cup 2026. Tapos hindi pa nila magiging import si Brownlee dahil may injuries pa ito. Kaya nga si Coach Tim Cone ngayon lumipad dyan sa Las Vegas para maganap ng mga batang imports dyan sa USA. Kaya nga ikaw, mga kabrods, sa tingin nyo ba, panahon na ba na para palitan na ito pong si Japet Aguilar as their big man ngayon sa Hinebra ngayong Governors Cup 2026, or magkaroon ng tulong si Japet ngayong Governors Cup 2026 with Mike Phillips at may katulong pa na Kevin Kiambao kung tutuusin, mga kabrods, at kung ibibigay ito ng kanilang mother team. Ito po kasing si Mike Phillips, mas madaling kunin yun dahil nasa MPBL pa lang ito sa San Juan Knights. Kaya komento mo lang po nyo dito, mga brods, at isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is the Basketball Trade Option lang. I'm out.